Hello, kumusta po? Magandang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Jeremias Combis po. Mang ituturo ko ngayon kung paano magtabas ng hard plastic. Pang maramihan po gagamit po tayo ng cutting machine. Ito gauge 24, pitong patong 7 layer huwag ninyong pasobrahan. Depende kung ganito kalaki yung cutting machine, hanggang 7 lang. Pero kung mayroong ganong isa, yung parang lagari, ay kaya siguro kahit na 10 o 12, ganun. Tatantyahin lang po ninyo na hindi magdidikit-dikit, kasi pagka sobrang kapal, ano po yan, pagka yung heavy duty cutting machine, dahil nag-iinit, nasusunog po yung plastic, nagdidikit-dikit po. Kaya hindi ko pa nasubukan, kasi itong aking cutting machine sukat lang talaga to dito sa 7 layer, sa 7 patong na gauge 24 plastic. Ginagawa po namin mga bag, ginata. Kaya gusto ko pang makapagbigay idea sa may mga tahian. Sigurado sanay kayo magtabas ng mga tela. Madali lang po yung tela. Pagka ganitong plastic po, napakahirap po. Bawat layer nito, alam nyo naman yan, mga master cutter, alam nyo na, may marking na yan. Yan, ang ituturo ko lang kung paano magiging ligtas. Kasi delikado pong tabasin ito. Dumidikit po ito sa ating blade. Kaya pag nagkamali, delikado ang ating kamay. Kaya, ayun po, para mapantay po ninyo dito, may bawat layer, lalagyan nyo ng gaw-gaw. Ito, mayroon akong gaw-gaw, yung binalot ko lang dito. Para, pwede mo siyang i-adjust. Maipapantay mo kasi yun Alam naman ng mga master cutter yan. Kasi pag hindi mo siya nilagyan nito, nako, hindi mo siya mapapantay kasi didikit Diba? Ayun, sana tandaan niyo aking YouTube channel at saka aking FB account, Jeremias Combis. Ngayon, bago tayo mag-umpisa, itong ating cutting machine, ating blade, lalagyan natin ng oil yung palm oil Huwag yung baka pagkuha kayo ng oil doon sa ating makina. Bawal yon, masisira ang ating plastic. Ito, yung panluto. Ayan. Patakan nyo yung blade para po hindi siya didikit pagka kinat natin si plastic Ayan. Asahin muna natin. Ayan. Depende sa inyo yan. Kung kayo'y kaliwiti, doon kayo makumpisa sa kabila. Pagka kanan, ako kanan, dito ako makumpisa. Ganon. Tapos, wag po kayong magkakamali. Ang laging banda dito sa unahan, maliliit na pyesa. Ang malalaki doon. Kasi pag itong natira, alam nyo naman yan, mga cutter, diba? Pag itong natira, mahirapan ka na magtabas nito. Baka mahiwa yung kamay mo. Umpisa na tayo. Hanggang 7 minutes tayo ito pa, dagdag kaalaman mga kaibigan. Ito, pinagsabay-sabay ko na 4 na design na bagyan. Para may maliit na bag, may malaking bag. Para po tingnan niyo yung aking walang pagitan Walang ritaso.
Pipilitin po ninyo na walang ritaso kasi kagaya niyan, kung pito din ang ritaso. Malaki pong katipiran. Na kailangan matuto kayo sa akin channel kahit nakakaboring man. Anuhin natin yung nakakatuwa tapos wala naman natutunan. Di ba? Ganito. Apat na design, pinagsabay-sabay ko yan minarking mga guys. Ibig sabihin, wala ritaso yan. Kasi mayroon malilito, kuha pa. Wallet. Di ba? Yan. Kayang-kaya, di ba? 7 patong, bali wala. Sukat na yan eh. Ayun nakikita nyo ang ginagawa ko? Habang dito ka hawak sa bandang hulihan. Huwag doon sa unahan ng blade, baka mamaya pumunta doon. At saka ang paghawak mga kaibigan, malakas. Malakas ang kapit. Nakikita mo yung may pandagan lang, mayroon tayong pandagan. Kasi kung walang pandagan, dahil sa dumidikit nga yon sa blade, yung plastic, gagalaw yung ating mga plastic na yan, iikot yan. Ayan po, sana makapagbigay ako ng kaalaman sa inyo. Yung mga tela kasi madaling tabasin, pero ito bibihira ang magtabas dito ng cutting machine. Iba yan yung cutting die yung sa mga big time, babagsak lang ng ganon. Pero yung mga ganito na hand cutting, delikado po yan. At sana makakuha kayo ng aral sa akin.